Pastor? Thank you, Sister Nelly. Thank you sa bawat isa na nandito. Thank you for your sa handang pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Salamat din sa ating mahal na Bishop Moses Chungalao, who is the founder sa ating mga tribe na ito, and also sa mga PDLs, and also sa mga namamakala dyan sa Philippines, sa mga jail wardens, officer, or in charge sa mga jails dyan sa Philippines. Thank you for allowing us na bahagi ang salita ng Panginoon sa araw na ito. At thank you rin sa mga jail ministry team na nandito sa iba't ibang lugar ng mundo, sa Hong Kong, dito sa Canada and other places. Praise the Lord. Kung mayroon po tayong Bible, let us open to Luke chapter 13 verses 1 to 5. Lucas kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang ating pag-aralan sa oras na ito, tungkol po sa pagsisisi or repentance, na dito natin na pakinggan kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol po sa mga tao na ito na pinatay, at saka yung iba ay nasawi dahil sa pagbagsak ng tower. Kaya sabi dito sa verse 1, may ilang tao roon na nagbalita kay Jesus tungkol sa mga taga-Galileyang ipinapatay ni Pilato habang naghahandog sila sa templo. O sa verse 3, sabi doon, sinabi ni Jesus, sa verse 2, sinabi ni Jesus sa kanila, ang akala ba ninyo ay mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil sa nangyari sa kanila? In verse 3, sabi ni Jesus, hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi ninyo pagsisihan ang mga kasalanan ninyo. Sa verse 4, katulad din ng 18, 18 taong nabagsakan ng tori ng Siloam at namatay. Ang akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa ibang mga taga Jerusalem? Sa verse 5, sabi na hindi, ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi ninyo pagsisihan ang mga kasalanan ninyo. So dito natin makikita ang sinasabi ni Jesus na mayroon po yung mga iba na dahil sa kalamidad or sa mga nangyayari na bumagsak ang tower, turi, at may mga tao na nabagsakan at sila po ay namatay. So yung mga iba na sinasabi nila kay Jesus na sila kasi ay makasalanan kaya nabagsakan sila ng mga tower. At saka yung mga iba naman sabi nila na itong mga tao makasalanan sila kaya kinuha ni Pilato yung kanilang dugo at isinama sa sakripisyo habang sila po ay nag-aalay ng sacrifice sa temple. Pero ang sabi ni Jesus, hindi dahil sila ay ganun ang nangyari sa kanilang buhay, dahil sila po ay nabilanggo or ano dyan na may nangyari na masama sa kanila, ay sabihin natin na sila ay dapat na ganito magsisi para. Pero ang sabi ni Jesus, kung hindi tayo magsisi, kung walang pagsisisi sa atin sa mga kasalanan natin na masama o masamang gawa, sabi doon na tayo rin ay mapapahamak. Kung ano ang nangyari sa mga tao na yan, na sila po ay napagsakan ng tori or tower, at saka yung mga iba ay sinama ni Pilato sa kanyang kanilang dugo sa sacrifice doon sa temple, sa sakripisyo. Yun din ang may mangyayari na masama sa atin kung walang pagsisisi. Kaya nga itong nabasa natin, ito ay isang babala or it is a warning sa atin na ngayon na habang tayo ay may buhay or may hininga habang tayo pa ay buhay,
pag-isipan natin na hindi pa huli ang panahon na tayo po ay kailangan pag-isipan at aralin natin kung paano tayo magsisi at talikuran ng mga kasalanan para hindi po tayo mapunta sa masamang bagay. Kaya ang pagsisisi, ito ay isang paraan para tayo po ay maiwasan yung mga destruction or kamatayan or masamang mangyayari sa ating buhay. So, yun ang sabi sa salita ng Panginoon. Alam natin na sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10, alam niyo, sabi doon na ang kaaway si Satanas or yun, John chapter 10, 1, kapitulo 10, versikulo 10, sabi nga doon na dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Sino po ito? Walang iba kundi si Satanas or ito po yung evil spirits. Siya po yung magnanakaw na sinasabi dito. Dumarating. Ibig sabihin, anytime. Ang magnanakaw, hindi niya sinasabi kung saan kailan po siya dumating. Hindi niya sinasabi sa mga tao, ako, darating ako sa oras na ito, kailangan na umalis ka dyan, o ihanda mo yung mga pera mo dyan, o ano dyan, ang aking nakawin. Hindi po ganun ang ginagawa ng magnanakaw. Basta ang kanyang ginagawa ay isipin niya kung kailan siya, kung kailangan pag-isipan niya kung kailan siya pupunta. Hindi siya pupunta kung ang tao ay nandun. Ang tempo na kanyang pupuntahan is the time na pumunta is yung kung wala yung tao. So, para nakawin niya yung gusto niyang kunin. And so, sabi dito na darating sa atin yun ang panahon ng bawat isa sa atin, hindi natin namamalayan, darating din ang magnanakaw na si Satanas. At ano ang kanyang gagawin? Nakawin kung ano yung alam mo na kasiyahan or joy nasa sa iyo or ano man yung nasa iyo. Ang iniisip mo na ito ang magbibigay sa akin ang aking swerte or ano dyan. Pero pag tumating ang kaaway, unexpected, yung inaakala mo na mabuti, hindi pala yun ang mangyayari kasi andun yung demonyo si Satanas na nanakawin kung ano yung nasa inyo na inyong pinapanalaki sa inyong buhay. No, yung parang yun ang pinapalaki mo na ako ay ganito. Pwedeng nakawin ng kawayan. Kahit na ikaw po ay malaki, macho na tao, kung wala ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos sa inyo, ay kaya kang paikutin ng demonyo. So, yun po. Pero sabi doon, ang demonyo magnakaw, kill, magpatay, at sumira, to destroy. To kill, to destroy, and to steal. Yun po ang trabaho ng kaaway. So, yun. Pero ang sabi doon, pag tuloy natin niya basaan yung John chapter 10 verse 10, sabi doon na, pero I come, sabi ng Panginoon, ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan, life that is eternal, or yung sapat na buhay na talagang mabuti. So, sa English, sabi, thief comes only to steal, and kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Punong-puno ng mabuting buhay. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang gusto natin. Walang pagkukulang. So, praise the Lord. Ito po ay makakamtan natin yung buhay na walang hanggan or life with its fullness kung kayo po ay magsisi. Ibig sabihin, talikuran natin yung demonyo na siya po ang nagkahari dito sa mundo. Actually, itong mundo na ito ay hawak ng demonyo. Pero salamat sa Panginoon, sabi ni Jesus, I come para mabigyan po tayo ng buhay na walang hanggan, para
tayo po ay pumunta sa kaharian ng Diyos. Isa pa na gusto kong tingnan natin na maitutulong nitong pagsisisi is dito sa Matthew 21 verse 32. Dito natin tignan ang sabi ni Jesus. Sabi dito, sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi kayo naniwala. Pero ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay naniwala sa kanya. At kahit na nakita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo at naniwala sa kanya. Ito po ang sabi ni Jesus sa mga tao nandun. Sino po yung mga tao na kanyang kinakausap during this time nung nandito si Jesus dito sa lupa? Yung mga Parisiyo o religious people na ang akala nila sila po ay matuwid, mabuti ang kanilang ginagawa, pero hindi sila nagsisi nung pumunta si Juan na nagbautismo. Ano po yung itinuro ni Juan sa mga tao na tungkol po sa bautismo ng tubig, which is water baptism. Ito po ay tungkol sa pagsisisi. Na magsisi kayo, sabi ni John the Baptist sa mga tao. Repent and be baptized. Magsisi at sumunod sa utos ng Diyos. Pero yung mga tao na Pharisees during that time, hindi po sila nagsisi, kundi sila pa ang isang kontra sa tinuturo ni John the Baptist. Kaya ito ang kanyang sinabi na yung mga naniningil ng buwis or mga babaeng bayaran, ano pa yung mga iba, yung mga, ibig sabihin yung mga makasalanan na tao, sabi ko, makasalanan ng tao, itong maniningil ng buwis, ito po ay isang aaway ng mga tao during the time of the Roman Empire. Kasi yung Roman Empire, ibinigay niya ang kapangyarihan sa mga tax collector na pwede silang maningil ng sobra kung gusto nila. Basta't importante, submit nila yung tamang gusto ng emperor na ibigay sa kanila. Kaya pag nakikita ng mga tao itong mga tax collector, talagang yung gusto nilang naiinggit sila. Kaya nga alam nila na itong mga tax collector, sila po ay makasalanan. So, sobra-sobra ang kanilang sinisingil. Hindi sila kontento sa kanilang sweldo. So, talagang nakikita ng mga tao na sila po ay makasalanan. Pero nung dumating si John the Baptist, nagturo si Juan ng tungkol sa pagsisisi, sila po ay agad-agad na sila po ay sumunod sa tinuturo ni John the Baptist. Kaya ito po ang gusto rin ng Panginoon. Pag napakinggan natin yung salita ng Panginoon, magsisi tayo at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kasi ang pagsisisi po, ito po ay isang susi para tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Wala pong makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya magsisi at maniwala kay Jesus. So, ito ang isang susi kung ano ang gusto natin. Ikaw ay gustong makapasok sa kaharian ng Diyos na para hindi ka pinapahirapan ng kaaway ng demonyo, para hindi ka mapunta sa impyerno, kailangan po na tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang mga tao, sabi nila, pag sinasabi mo ang impyerno, ang mga tao, sinasabi mo lang ang impyerno na para matakot ako. Hindi po totoo yan. Yun ang sinasabi ng karamihan. Pero ang impyerno, hell is real. Just as heaven is real, totoo yan. Ang langit po ay totoo at saka yung impyerno ay totoo rin. Hell is not created by God for man. Hindi po
nilalang ng Diyos ang impyerno para sa mga tao, pero nilalang po ng Diyos ang impyerno para kay Satanas at sa kanyang kasama na anghel na sumunod kay Satanas. Itong impyerno na ito ay para kay Satanas. Kaya gusto ni Satanas na nakawin ang mga tao na para may kasama siya na pumunta sa impyerno na maghirap. Kaya yun ang kanyang ginagawa. The devil or Satan, the thief, siya pong magnanakaw na sinasabi doon sa John chapter 10 verse 10 na dumating para nakawin ang mga tao, nakawin ang mga buhay ng mga tao, to kill, to destroy, and to steal. Yun ang kanyang ginagawa. And yun po na dahil mahal po tayo ng Panginoon at ayaw ng Panginoon na tayo ay sumamas kay Satanas na pumunta sa impyerno. Kaya yun ang sabi nyo na he come to ang sabi doon na sabi ni Jesus, I come to bring eternal life, para bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan, para tayo po ay ilapit sa kanyang kaharian, para tayo po ay pumasok sa kanyang kaharian, para tayo po ay papasukin sa kanyang kaharian, hindi po sa kaharian ng demonyo. And so, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. And so, we are being convinced, kinukonbinsi po tayo ng Panginoon. Gusto po ng Panginoon na tayo ay pumasok sa kaharian. And so, ang susi para tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. And sabi ng Jesus na, sabi doon, unless you repent, you will perish. Pag hindi ka magsisi, mawawala ka. Ang sabi doon na, we need to repent para tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Na kagaya nitong ginawa ng mga tax collector at saka prostitute na napakinggan nila yung sinasabi ni John the Baptist tungkol po sa pagsisisi, at agad sila na sumunod nagsisi, tinalikuran nila yung kanilang masasamang gawa, pero tumalikod sila sa kanilang masasamang gawa at sumunod kay Jesus sa utos ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon na sila po ay papasok, na mauuna silang papasok sa kaharian ng Diyos kaysa mga religious people na ayaw magsisi, ayaw mananampalataya sa Panginoon. Praise the Lord. Sa isa pa na gusto kong tignan natin, so ang isang unang puntos para tayo po na magagawa ng pagsisisi is para tayo po ay maligtas sa pagtungo sa mga sa impyerno or sa kawasakan, sa destruction, or para hindi po tayo patuloy na nakawin ng demonyo. Kailangan po na tayo ay magsisi so that we will not experience eternal suffering. And then pangalawa is ang pagsisisi. Ito po ang isang susi para tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. And then pangatlo, dito po sa Acts, Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Acts chapter 3, verse 19. Sabi dito, kaya ngayon, kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. We need to repent. Kailangan magsisi na tayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. So first, ayun, now, sabi ng Panginoon, hindi po bukas or kung ikaw po ay makalaya ako magsisi. Ngayon na, this is the time for repentance. Today is the day of salvation. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at ito, kailangan magsisi na tayo at lumapit. So, lumapit kay Jesus. So, repentance in turn to God. Parang ang itsura nito is parang isang yung coin na mayroon po yung one side and other side. So, repentance is the other side and the other one is faith. So, isang pera, pero there's two sides na makikita natin.
Yung isa is eagle o yung isa is tao. So parang ganun din. Repentance and faith. Pag nagsisi ka, you need to repent also so that sabi dito na lumapit ka sa Diyos para magkaroon ka ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Sabi ng sa pastor, ang dami kong kasalanan, marami ako hindi ko mapilang. Ang sabi sa salita ng Panginoon, ginawa ng Panginoon lahat doon. Kaya namatay si Jesus para buhatin sa Kanya, para siya po ay lahat ng ating kasalanan ay Kanyang pinako sa cross. That's the reason why napako si Jesus para sa ating kasalanan. Na tayo mismo ang kailangan na mapako sa cross kasi tayo pa ay makasalanan, pero kinuha ng Panginoon yung ating mga kasalanan, yung ipinako niya sa cross. Siya po ang namatay, siya po ang nagsakripisyo para sa inyong kasalanan at sa aking kasalanan. Para wala po tayo ipagmalaki na tayo ay, sa aking kabutihan ako ay ganito, maliligtas. Kundi sa gawa ng Panginoon na tayo po ay maliligtas. So kailangan yung pananampalataya, magsisi at maniwala, manampalataya sa ginawa ni Jesus sa Kalbaryo na siya po ay namatay para sa inyo at sa akin in order for us to receive forgiveness. So, yun po ang ating gawin. Sabi nga doon, magsisi na tayo. Talikuran natin yung ating mga kasalanan. Hihinto natin yung mga masamang gawa. Kung ikaw ay hindi nakikinig sa salita ng Panginoon noon at ngayon, hinto na natin yun. Yan ang isang example ng pagsisisi. Hinto natin yung mga paggawa ng ayaw na makinig sa salita ng Panginoon at tayo ay makinig, manampalataya sa salita ng Panginoon. Kasi hindi po biro yung ginagawa ni Jesus. Hindi po biro-biro lang yung ginawa ni Jesus. Talagang seryoso po ang Panginoon sa kanyang pagkamatay sa cross dahil ang impyerno ay totoo at sa ang langit ay totoo. At yun ang gusto ng Panginoon na lahat ng mga tao papunta sa langit, hindi po mapunta sa impyerno. Kaya na yun ang gusto ng Panginoon. So repentance sa Acts chapter 17, sa Gawa, Kapitulo 3, 17, versikulo 30. Doon, ang sabi nga doon na noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, we did not yet know God, sabi dito na hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Dahil sa ating kamangmangan, we committed sin. Nagkasala po tayo, mga masasamang ating ginagawa. Pero ngayon, sabi ng Diyos na ngayon, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, sabi doon, inuutosan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang mga masamang gawain. This is the time na it is a command, sabi nito, inuutosan tayo ng Panginoon para magsisi kahit saan lugar, wherever you are, saan ka man na lugar, doon sa Philippines or wherever, na ito ang utos ng Panginoon. He is commanding us na magsisi sa ating mga magsisi at talikuran ang ating mga masasamang gawa, ating mga kasalanan. Talikuran, hinto ang ating mga kasalanan, ang mga masamang gawa, at manumbalik tayo sa Panginoon. And this is a command, this is para sa mga lahat na tao, hindi lang sa mga nasa bilangguhan, kundi lahat ng mga tao dito sa mundo. Kasi walang tao po na hindi nagkasala. Lahat po ay nagkasala. Kaya all have sinned and fallen short of the glory of God. And we need Jesus Christ. We need to believe. Kailangan po na panampalatayan natin. We need to believe on yung ginawa ni Jesus na siya po ay napako sa cross. Yun po yung kanyang sabi na
It is by grace, through faith, na tayo po ay maligtas para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan po na manampalataya tayo sa Panginoon. Hindi po sa ating gawa, sa ating kabutihan na tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi dahil sa awa ng Diyos na tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya salamat tayo sa Panginoon kasi malaki ang awa ng Diyos sa bawat isa sa atin at patuloy na naaawa ang Diyos sa atin. Ang laki ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. And huwag natin sayangin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Because pag hindi natin mahalin ang Diyos sa ating buhay, alam natin na ang Diyos siya ay Diyos ng pag-ibig, pero siya rin ay Diyos ng wrath or ng galit. Nagagalit din ang Diyos. May galit din ang Diyos. Kaya hindi lang mapagmahal ang Diyos, kundi siya rin ay may galit. Yes, what do you call that? Wrath na sabi sa English. He's a God of wrath and He's also a God of love. And pag ang galit po ang Panginoon ang kikilos, wala pong makapag-ayun sa nobody can endure sa galit ng Diyos. Purihin ang Panginoon, salamat at I believe na lahat po tayo na nakikinig sa utos o sa salita ng Diyos. Ito po ang ating gawin na sa ating pamumuhay. We need to repent. Kung hindi mo pa nagawa yan, wala kang pagsisisi sa inyong buhay, ito na ang panahon na tayo po ay magsisi sa ating kasalanan, tumalikod sa ating kasalanan at manumbalik sa Panginoon. This is the day of salvation. Hallelujah! Praise the Lord! Ito lang po ang aking may paagis sa inyo. Tayo po ay manalangin. Kung ikaw ay hindi mo pa natanggap ang Panginoon sa inyong buhay, ito na ang panahon para tanggapin mo magsisi sa inyong kasalanan. Sundin mo lang itong maiksi na panalangin na pagtanggap ay sus pagsisisi sa kasalanan at maniwala ka sa inyong puso. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, sumunod sa panalangin. Panginoon, salamat sa oras na napakinggan ko ang inyong salita. Ako po ay nagsisisi. Gusto kong talikuran ang aking mga masamang gawa, kasalanan. At Panginoon, pakinggan mo po ang aking panalangin sa oras na ito. Ako po ay nagsisisi. Buksan ko po ang aking puso at Panginoon, papasok ka sa aking puso. Tanggapin ka sa aking puso. At ikaw po ang kumilos sa ating buhay. Baguhin mo ang aking buhay, Panginoon. Baguhin mo para yung tama na gusto mo sa aking buhay, yun ang aking gawin. At salamat sa ginawa ni Jesus sa ating mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako at bigay ko ang aking buhay sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpatawad sa aking mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po. Thank you. Ibigay ko po sa moderator natin. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Delon, sa napakagandang mensahe po. God bless you po.